Hindi lang pork barrel, kundi maging ang pondo ng National Museum, tila raw may anomalya rin. Batay kasi sa pagsisiyasat ng COA, daan-daang milyong pisong pondo ng ahensya ang inilipat sa mga pribadong bangko at meron ding inilagay sa maling pangalan ng account. Saksi si Jamsi Sante. Ang mga libingan ng ating mga ninuno sa kuweba ng Mulanay maihahambing daw sa mga sarcophagus sa Ehipto. Kaya hindi na nakapagtatakang ang yamang ito naging mainit sa mga mata ng mga hinihinalang illegal treasure hunter. Yung mga treasure hunters, binungkal na lang, mabilisan, may mga nabasag, tinapon na lang yung mga kalansay. Taong 2011 nang simulang maghukay sa Mulanay ang National Museum. Pero wala pang isang taon na abandon na raw nila ang kuweba ng Mulanay. Mula nang ma-centralize ang budget ng National Museum sa pamumuno ng kasalukuyan nitong direktor na si Jeremy Barnes. This amount may be spent for 4 times a year na bisita doon o project. Nung panahon na ni Director Barnes, nawala na ito. Kung centralized kasi, ang budget ay yung selective lang yung mga division na kung saan nila gustong pondohan. Sabi niya, hindi niya nagalaw, ay bakit hindi maibigay yung tamang accounting? How do you operationalize preservation? Kailangan po rin ng people and funds. Maging ang mahigit 300 milyong pisong Museum Endowment Fund ng National Museum o pondong maaaring gamitin sakaling kulangin sa budget ang ahensya, hindi mapakinabangan. Hindi pa kami gumagamit talaga ng interest of the endowment funds. Natuklasan ng Commission on Audit o COA, inilipat ng National Museum Board of Trustees ang pondo mula sa Land Bank of the Philippines patungo sa 2 pribadong bangko nang wala man lang abiso sa Department of Finance. Bawal ito, sabi ng COA. Pinuna rin ng ahensya ang bank account ng National Museum na nakapangalan sa National Museum of the Philippines. Sa ilalim daw kasi ng National Museum Act of 1998, ang pangalang National Museum lang ang pwedeng gamitin sa lahat ng mga transaksyon nito. Nangangamba ang COA, baka tuluyang maglaho ang mahigit 100 milyong pisong nakadeposito dito. Kung bumagsak yung mga bangko na yon, mawawala yung pera ng ating government. Kung gayahin ito ng mga ibang ahensya. Makailang ulit naming kinontak sa Director Barnes, ngunit tumanggi siyang sagutin ng aming mga sulat at tawag hinggil sa pondo para sa Mulanay. Pero sa isang panayam ng GMA News Online sa kanya nitong Hulyo, nilinaw ni Barnes na hindi nabawasan o nagamit sa maling pamamaraan ang MEF ng ahensya. Sa isinumiting paliwanag sa COA, aminado ang National Museum Board of Trustees sa nagawang pagkakamali. Pero buong-buo pa rin daw ang pondo hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Sa ngayon, malaki yung pondo ng National Museum, especially sa mga preservation ng mga sites. Ako si Jamsi Sante, ang inyong saksi.